8 taong gulang si Callie nang mapansin niyang hindi tulad ng ibang mga nanay ang kanyang ina na si Mercedes. Umaalis ito tuwing gabi, mga 7:30, pagkatapos siyang pakainin ng masarap na pagkain at pasasamahan na lang siya kay Ate Emma na anak ng kapitbahay nila. Sa tuwing nakikita ni Callie ang kanyang ina, nakaayos ang buhok, may pabango na mamahalin ang amoy pero banayad lang. At naka-high heels na tumutunog sa semento na para bang may mahalagang pupuntahan. Laging humahalik si Mercedes kay Callie bago ito umalis. "Babalik ako bago mag-umaga," bulong ni Mercedes sa tuwina. "Ilak niyo ang pinto ni Emma pagkalis ko, anak. Huwag kayong magbubukas ng kahit sino kung hindi sa akin lang. Emma, ikaw nang bahala sa anak ko. Aabutan na lang kita ng pera bukas." "Opo, Ate Mercedes," sabi ni Ate Emma. Tumingin muli sa kanya ang nanay niya. "Callie, matulog ka na pagkaalis ko." "Opo, Mama." At palaging tumatango si Callie, palaging sumusunod. Pero hindi ang mga gabing yon ang hindi niya pinaghinalaan, kundi ang bawat umagang parang may nagbubunyag. Pinagtatawanan ng ibang nanay ang nanay niya. Nakikita rin ni Callie kung paanong manamit ang ibang nanay sa kanyang mama. Napansin ni Callie kung gaano kaiba si Mercedes kapag may PTA meeting. Kung paano ito tumayo ng tuwid, may pulang lipstick at parang masyadong maganda para sa kupas na pintura ng silid-aralan. "Nasa school pero halatang pokpok na pokpok ang datingan. Hindi ba bawal yan sa school? Ang pula ng uso," sabi ng isang nanay. Bumulong naman ang kausap nito. "Okay naman ang damit niya. Kaso aurang-aura pa rin. Akala mo kung sinong desente? Alam naman halos lahat ng mga tao dito sa atin na pokpok yung babaeng yan. Siguro, baka kaya laging tagtad ng make-up. Baka may mapatid na pwedeng maging customer o kabit." Tiningnan ni Callie ang kanyang mama. Ayaw niyang pinag-uusapan ng ganoon si Mercedes. Kinuha niyang kanyang towel at walang sabi-sabing pinunasan ng lipstick ng kanyang ina. "Anak, bakit ba? Ano bang ginagawa mo?" May iritasyon sa tanong ni Mercedes. Kinuha nito ang lipstick at inayos yon. "Anak naman, bakit mo sinira ang lipstick ko?" Napanguso si Callie. "Bakit po ba kayong nagmi-makeup, Mama?" Kumunot ang noo nito. "Syempre, para maging maganda. Saka gagamit ka rin naman ito pagtanda mo. Hindi mo lang na-appreciate kasi hindi ka pala ayos. Sa trabaho, kailangan din ito para magmukhang presentable." Naniwala ang batang isip ni Callie roon na ginagamit lang ang makeup sa trabaho para maging presentable, para maging maganda. Pero habang tumatagal, nakikita niya na ang makapal na makeup ng mama niya, inilalaan sa ibang bagay na tinatawanan at hinuhusgahan ng iba. Minsang may mga binata sa kapitbahay na nagbubulungan. Pauwi si Callie noon, hila ang kanyang bag na kulay pink. "Diyan siya nakatira, di ba?" Bulong ng isa, sabay tango sa hagdan. "Yung may nanay na nagtatrabaho sa night bar." Hirit naman ng isa, sabay ngisi. "Nakikita ng lahat yun. Pulang bestida. Lagi ang legs. Ang haba ng legs saka ang sexy. Panalo pare. Kahit na mas matanda sa atin, type ko yung si Ate Mercedes." Binatukan naman ito ng kasama. "Hindi ka papatulan nun. High class pokpok yun. Bumabiyahe pa sa syudad. Papatulan lang nun, may mga pera. Bakit, may pera ka ba? Palamon ka lang naman ng nanay mo." Nagtawanan ang mga lalaki. "Madali ko lang talaga yung si Ate Mercedes. Solved na. Mas sexy at mas mukhang bata pa sa mga naging girlfriend ko dati." Kumunot ang noo ni Callie. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang mga naririnig. Hindi niya maunawaan ang konteksto ng mga usap-usapan sa paligid. Ang alam niya lang at nararamdaman niya, isang kahihiyan at katatawanan ang mama niya para sa ibang tao. Kinagabihan, hindi na siya nakatiis. Umupo siya sa gilid ng sofa, nakatingin habang nagme-makeup si Mercedes sa salamin. "Mama?" Mahina niyang tanong. "Ano pong trabaho mo? Bakit gabi po kayo umaalis at umaga umuuwi? Minsan po ilang araw din po kayong hindi umuuwi." Saglit na tumigil si Mercedes pero muling nagpatuloy. Naglalagay ito ng eyeliner habang nanginginig ang mga kamay. Subalit nang sagutin siya, kalmado lang ang tinig ng mama niya. "Nakikipag-usap ako sa mga lalaki. Sinasamahan sila.
Minsan, sumasayaw din ako. Sabi ng kanyang ina na para bang maiintindihan niya yon. Ginagawa ko ito para hindi mo ko maging katulad, para hindi mo gawin sa hinaharap kung ano ang ginagawa ko ngayon. Nanuyo ang lalamunan ni Callie. Binabayaran ka po nila? Mama, gusto ka po ng mga tambay dyan sa labas? Oo, binabayaran ako. Mahinang sagot nito habang naglalagay ng eyeshadow. Ang mga tambay dyan, wag mo na lang silang papansinin, Callie. Wala lang silang magawa sa mga buhay nila. Pero kapag may ginawa sila sa'yo o sinabing hindi maganda tungkol sa'yo, sabihin mo sa akin, ha? Hindi na sumagot si Callie. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya kinaya. Dahil kahit hindi niya lubos na nauunawaan, alam niyang hindi maganda sa mata ng lahat ang trabaho ng mama niyang si Mercedes. Sa umaga, hinihintay ni Callie ang tunog ng mga takong ni Mercedes sa pasilyo. Kahit galit siya o nalilito, may aliw sa pagbabalik ng ina. Patunay na buo pa ang mundo at ligtas pa rin siya. Pero ang hiya, hindi umaalis. Parang batong laging nasa dibdib ni Callie kahit bata pa. Hinaplos ni Mercedes ang isang kulot na buhok sa noo ni Callie. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng yon. Balang araw, maiintindihan mo rin. Basta tatandaan mo, hindi pa ako nagsinungaling sa'yo at hindi kita pinatikim ng gutom. Ni minsan, hindi ko gagawin yon. Gagawin ko ang lahat para maibigay sa'yo ang mga kailangan at gusto mo. Tumango si Callie, pero sa loob niya, parang may humahagupit sa puso niya. Bakit hindi na lang maaaring magtrabaho ang nanay niya sa grocery o sa bangko gaya ng nanay ni Ezra? Bakit kailangang komplikado? Bakit hindi niya maunawaan ang trabaho nito gaya ng ibang mga nanay na kilala niya? Pagsapit ng high school, naging dalubhasa na si Callie sa pagsisinungaling. Lumipat na rin kasi sila ng bahay kaya wala gaanong nakakakilala sa kanila. Bukod doon, in-enroll siya ni Mercedes sa isang prestigious private school. Kaya gusto niya ring ingatan ang kanyang imahe. Nag-imbento si Callie ng mga kwento. Mas madali kasing sabihin na nurse sa ospital sa gabi ang kanyang ina kaysa ipaliwanag kung bakit nakapulang lipstick si Mercedes tuwing alas 7 ng gabi at umuuwi ng madaling araw na masakit ang mga paa at namumugto ang mga mata. Kalaunan, nag-ugat na rin ang kasinungalingan. Sinabi ni Callie na sa emergency shift nagtatrabaho ang kanyang ina. Gumawa siya ng mga kwento tungkol sa mga pasyente, sa mga hapunang hindi nila natuloy dahil sa overtime, sa mga holiday na hindi nakakadalo si Mercedes sa mga event sa paaralan. Maingat niyang pinangangalagaan ang kanyang social life. Bawal pumunta sa kanilang bahay ang kahit sino. Dapat sa library gagawin ang mga group projects. Nilalaktawan ng mga birthday party gamit ang dahilan ng emergency o sakit-sakitan. Kahit ang pinakamalalapit niyang kaibigan, hindi pa kailanman nakilala si Mercedes. Nakita ng mga ito, pero hindi niya hinayaang makilala ng lubusan. Bakit ayaw mo sa inyo? Sabi mo naman malapit ang house mo dito, 'di ba? Saka mabait naman si tita. Na-meet ko siya. Ang cool niya kaya. Sabi ng kanyang kaibigan. Umiling agad si Callie. Yeah, pero hindi ako komportable sa bahay. Mabuti pa sa coffee shop na lang tayo. Doon tayo mag-aral para mas may magawa tayo. Halin na kayo. Isa yung akto ng pagbabalanse sa pagitan ng katotohanan, pagkapahiya at takot na balang araw may makakaalam. Pero kahit anong iwas ni Callie, mahirap pa ring itago sa lahat. Kilala mo si Callie? Tanong ng isang lalaki sa kasama nito. Callie Agustin? Pagkumpirma naman ng isa pa. Yung nanalo nung nakaraan na muse sa intram sa high school department. Ganda nun pare. Kaso masyado pang bata. Natawa naman ang binata. Oo, siya nga pare. Nakita ko na rin ang nanay nun. Nang minsang ihatid dito sa school. May nalaman ako sa nanay niya. Bakit? Anong meron? Tanong naman ng isa. Dalawang lalaki mula sa college department ang nakasandal sa pader malapit sa drinking fountain. Pinag-uusapan siya ng mga ito pati ang kanyang ina. Hindi niya talaga alam ang mga pangalan ng dalawa. Pero hindi mapigilang makinig ni Callie. Nakita ko nga, nakapasok ako sa bar kasama ang mga pinsan ko. Alam namin na may mga matataas na tao ron at may mga high class na escort. Nakita ko yung mama ni Callie. Matanda na pero nang itapat sa mga kasamang escort din, mas mukha pa siyang bata.
Kaya siguro panalo pa rin at may mga nagiging client. Narinig niyang sabi ng isang lalaki. Biglang nanlamig si Kali. Sigurado ako siya yun. Patuloy pa nito. Sa labas ng bar, naka-red dress at naka-high heels. Pare, ang hot niya pa rin. Walang binatbat si Kali sa nanay niya. Hindi mo basta makakalimutan ng ganung babae. No wonder, siya yung inuwi ng politician na nasa VIP room ng gabing yun. Nanginginig ang mga kamay ni Kali. Natatakot siyang kumalat ang usapan na yon. Ayaw niyang malaman ng lahat na may pokpok siyang ina. May kausap siyang lalaki sa van. Patuloy pa ng isa. Parang napansin niya akong nakatingin kasi bigla siyang tumalikod. Mukhang alam niya yata na dito ako galing since ang mga kasama ko dito rin sa school na to nang galing. Saka kasama namin yung kabatch ni Kali. Tapos tinuro siya na nanay ni Kali. Kaya siguro na-alarma. Naninikip ang dibdib ni Kali. Imposible. Sagot ng kasama nito pero nakangisi. Si Kali, honor student yun at palaging panalo sa mga beauty pageant dito sa school. Dinig ko, nurse daw yung nanay niya, di ba? Sinasabi ko sa'yo pare, hindi yun nurse. May nurse bang nasa bar at halos itulak ng sarili sa mga kliyenteng may iyaman? Tanong pa nito, sabay tawa. Baka mamaya, who knows, napokpok din niyang si Kali. Mukhang inosente pero nasa loob ang kulo. Napamura ang kausap nito. Hindi naman siguro. Ang bata pa ni Kali. Saka mukhang hindi naman talaga ganun. Ang sungit pa sa mga lalaki. Mahirap daw maligawan. Uminit ang mga pisngi ni Kali. Nanlamig ang kanyang mga palad. Halos mabitiwan niya ang mga libro sa braso. Umiwas siya ng tingin, sabay lakad palayo. Dumiretso siya sa banyo at kinagat ang mga daliri. Parang may dumadagong dong sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Hindi na lang yun pangamba, may nakakita na nga kay Mercedes. Nakilala na ito, pinag-usapan, tinawanan, at ngayon, damay na siya. Pag-uwi niya, naroon si Mercedes sa kusina. Humuhuni habang hinihiwa ang sibuyas. "Hay anak!" Bati ni Mercedes sa masiglang tono. "Gutom ka na ba?" Binagsak ni Kali ang bag sa silya. "Pumunta ka ba sa Emerald Street last week?" Napakunot ang noo ni Mercedes. "Ha?" "Sa labas ng bar doon. Sa mga bar ka nakikipag-meet up sa mga kliyente mo, di ba?" Medyo gigil niyang tanong. Bumagal ang kamay ni Mercedes sa paghihiwa. "Oo, bakit?" Napatili si Khalid sa sobrang inis. "May schoolmate akong nakakita sa'yo. Pinag-uusapan ka nila. Tinatawanan ka. At ako, naiisip din nila na pokpok ako katulad mo." Maingat na ibinaba ni Mercedes ang kutsilyo. "Kali, sinabi kong nurse ka." Sigaw ni Kali. "Sinabi ko sa lahat na nasa ospital ka, nagtatrabaho ka ng marangal. Ginawa kitang kagalang-galang sa mga mata ng iba dahil simula bata ako, palagi ko nalang naririnig ang mga pangiinsulto nila. Ang baba ng tingin nila sa'yo dahil pokpok ka. At ganun na rin ang tingin nila sa akin dahil ikaw ang mama ko. Pinilit kong maging magandang image mo para hindi rin ako madamay. Pero anong tingin nila ngayon? Para kang basurang babae sa kalsada?" Napaurong si Mercedes. Hindi agad ito nakapagsalita. Bakas din ang sakit sa mga mata nito. Para bang alam ng kanyang ina na walang kahit na anong dahilan ang pwede nitong sabihin. Para bang maiintindihan nito kung saan nagmumula ang galit niya. Gusto niyang respetuhin si Mercedes. Pero paano niya gagawin yon kung mismong ang mama niya hindi maibigay sa sarili ang kahalagahan ng respeto? Pagod na ako. Patuloy ni Kali at halos maiyak na. Pagod na akong palaging nagbabantay. Nagtatago. Bakit hindi ka nalang maghanap ng matinong trabaho, ma? Yung hindi mo kailangan ikahiya. Siguro naman may ipon na tayo. Tahimik si Mercedes na natiling nakatitig kay Kali ang mama niya. Mapayapa pero kita ang pagod. "Ang trabahong ito," mahina nitong sabi, "ang bumubuhay sa atin. Hindi ka pa nabubuo, ito na ang kinamulatan ko, anak. Alam mo naman ang pinanggalingan ko. Ito lang ang alam kong kaya kong gawin. Wala rin tayong ipon dahil marami tayong binabayaran. Itong bahay, ang mahal mong tuition, mga libro mo, allowance mo. Tinanggap ko ang trabahong ito dahil nakasanayan ko na. Dito na ako komportable.
Isa pa, kayang ibigay lahat ng gusto at luho mo. Hindi talaga maintindihan ni Callie kung paanong nasasabi ni Mercedes na komportable ito. Paanong magiging komportable ang isang trabahong maraming nanghuhusga. Iniisip ni Callie na kung kahit isang beses ba sa buhay ni Mercedes, pinangarap nitong makaalis sa sitwasyong iyon. Pero mukhang hindi, dahil gaya ng sabi nito, nakasanayan na. Hindi na maaalis sa pagkatao nito ang pagiging bayarang babae. Pero hindi ko naman hiningi lahat ng yon. Basag ang boses na sigaw ni Callie. Ang gusto ko lang, normal na buhay, normal na nanay, yung hindi pinagchichismisan, yung hindi ko kailangang itago. Napayuko si Mercedes. Nanginginig ang mga kamay nito nang muling kunin ang kutsilyo. Pinilit ng mama niya na bumalik sa paghihiwa. Hindi mo kailangang humingi, Callie. Mahina nitong sabi. Binigay ko yan kasi anak kita. Gusto ko lang mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng mas magaan. Hindi gaya ng dinanas ko. Nakwento ko na sa'yo na simula bata pa lang ganito na ako. Kahit pilitin kong ayusin ang sarili ko, babalik pa rin ako dito dahil lamat na ng pagkatao ko ang pagiging pokpok. Ang sarili kong mga magulang, dito na ako itinanim. Pero ikaw, sa'yo, ayoko maging pokpok ka katulad ko. Malayo ang mararating mo. Ikaw ang bahagi ko na gusto kong maging maganda sa paningin ng ibang tao. Kaya kung anong sinasabi ng iba, huwag mong intindihin. Alam mo naman na hindi mo ako katulad. Tumalikod si Callie habang naninikip ang dibdib. Yun na nga, ma. Bahagi mo ako. Nanggaling ako sa'yo kaya naaapektuhan ako sa mga panghuhusga sa'yo. Mas gugustuhin ko pang maging mahirap kaysa ganito. Bahagyang natawa si Mercedes na para bang nagpapatawa siya. 14 ako nang ipagbuntis kita. Hindi ko alam ang gagawin, kaya nanatili ako sa trabahong alam kong gawin. Baka kapag naranasan mo ang hirap, umiyak ka at baka mas gustuhin mo na lang na maging kagaya ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging mahirap, kaya magpasalamat ka na lang sa mga natatamasa mo ngayon. Saka ang katawan ko, ang mukha ko, lilipas din ito. Matatapos na rin naman. Kaya lahat ng tinatrabaho ko ngayon matatapos na. Sapat na panahon hanggang sa makagraduate ka at umayos ang buhay mo. Titigil naman ako, Callie, pero gusto kong makita na stable ka bago bitiwan ito. Ikaw lang naman ang dahilan ko kung bakit ako nagpapatuloy sa ganitong gawain. Wala na siyang kahit na anong sinabi. Dumiretso si Callie sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Hindi siya kumain ng hapunan. Nakahiga siya sa dilim, yakap ang sarili habang nasasaktan sa mga nangyayari. Gusto niyang intindihin si Mercedes. Alam ni Callie ang pinagdaanan nito simula bata pa. May mga trauma ito at bangungot sa nakaraan na mahirap ng takasan. Pero naiinis lang siya. Nagagalit na baka kailangan niya pang madamay sa imahe nito. Pinili niya na lang matulog. Alam niyang pagising niya, wala na si Mercedes. Lagi itong umaalis ng tahimik kapag may tampuhan sila. Para bang binibigyan siya palagi ng space para magnilay-nilay. At nang buksan niya ang ref kinabukasan, naroon ang paborito niyang sandwich. Nakabalot at may maliit na note. Pinagluto rin siya ng pack lunch at umagahan ng kanyang ina bago umalis. Sorry, Callie. Sana kainin mo pa rin ang mga luto ko. From Mama. Napabuntong hininga si Callie. Masama pa rin ang kanyang loob. Subalit alam niya rin na lilipas na naman ang tampuhan at problemang yon nang hindi naaayos. Kaya kinain niya na lang ang mga niluto ni Mercedes. Dahil kahit magpakagutom siya ng bongga, ganun pa rin naman ang estado nilang mag-ina. Lumipas ang mga taon, naging college student na si Callie. Nandoon pa rin ang tahimik na sigalot niya sa kanyang ina tungkol sa trabaho nito. Gayunpaman, mawawala kahit paano ang atensyon niya roon sa pagdating ng isang tao sa kanyang buhay. Ano ba, Adrian? Kailan mo ba ako titigilan? Naiirita niyang tanong. Ngumisi naman ito. Mahirap tumigil kapag alam kong hindi ka pa nahuhulog sa akin. Hindi kailanman nagustuhan ni Callie ang mga lalaking katulad ni Adrian Esguerra. Ito ang tipong nakangiti na para bang may hindi magandang gagawin. Mga lalaking lumalangoy sa pribilehiyo at magandang jeans.
Mga lalaking kailanmay hindi pumila para sa bigas mula sa gobyerno o nakitang ina o ama na umuwi na may mga pagod na tuhod. Walang lugar sa mundo ni Callie ang katulad ni Adrian. Kaya noong unang beses na umupo si Adrian sa tabi niya sa coffee shop ng campus, hindi man lang siya tumingin. Palagi mong inuuko pa ang sulok na to, sabi ni Adrian at inilapag ang iced americano sa mesa na para bang may karapatan itong tumabi sa kanya. Palagi kang nasisilawan ng liwanag dito. Kaya ang ganda mo lalo. Gandang-ganda ako sa'yo, Callie. Nag-underline si Callie ng sentence sa kanyang libro at hindi sumagot. Tumapik si Adrian sa mesa. Kailan mo kaya ako papansinin? Kapag nagunaw ng mundo, mahinang tugon niya at hindi pa rin tumitingin. Tumawa si Adrian at walang bahid ng inis. Mas lalong hindi mo na ako pinansin nun. Ano pa bang ayaw mo sa akin? Gustong-gusto na nga kita. Maraming naghahabol sa akin, Callie. Pero pagdating sa'yo, ako nang humahabol. Bakit ayaw mo pa rin? Bahagya siyang napailing. Hindi ko naman sinabi na habulin mo ako. Ayoko sa'yo. Hindi kita gusto, Adrian. Kaya tumigil ka na. Pairap si Callie na tumingin kay Adrian. Masyadong malinis, masyadong maayos at masyadong presko. Malamang mas mahal pa ang polo nito kaysa sa buwan ng grocery nila. Mukha itong taong kailanmay hindi na ngailangan humingi ng tulong dahil laging handa na sa lahat. Busy ako, malamig niyang tugon. Tantanan mo na ako, hindi kita papatulan. Tinaas ni Adrian ang mga kamay sa pagsuko pero nanatili sa kinauupuan. Okay, dito na lang ako. Pagmamasdan kita pero hindi na ako dadaldal. Bumalik si Callie sa pagbabasa pero ramdam niyang tinitingnan siya nito. Hindi bastos, kundi mausisa naman. Lalo lang siyang nainis at hindi makapag-focus. Hindi siya bumalik kinabukasan sa coffee shop pero noong Biyernes, nadat na niyang nakaupo si Adrian sa paborito niyang pwesto. May hawak na matcha latte at may ngiting mapanukso. Nauna ako ngayon, sabi pa ni Adrian. Inunahan na kita. Nakapamewang na tiningnan ni Callie ang binata. Seryoso ka? Umalis ka dyan. Ayokong katabi ka. Lilibre kita. Dagdag nito. Saka iniisip ko na nga lang na date natin tong dalawa. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang pantasya kong tinutupad ko lang, Callie. Tinitigan niya ito. Tapos ang order nitong pagkain. Ganyan ka ba lagi? Nilalapitan ng kung sinong babae? Napangiti naman ito at nangalumbaba. Ikaw lang naman ang magandang nilapitan ko. Yung may madramang eyeliner at addict sa color-coded notes. Namula si Callie at umupo na lang. Ewan ko sa'yo, ayokong pumasok sa mga babaerong katulad mo. Umawang ang bibig ni Adrian at marahang tumawa. Ako? Babaero? Paano mo nasabi? Sige nga, nasa ng ebidensya mo. Ikaw lang naman ang babae na sinusundan ko. Sa'yo lang naman ako nagpapapansin kahit masyado kang mailap. Gusto lang kitang makilala. Pwede mong tanggihan, pero uulit pa rin ako next week. Kaya magtiyaga ka sa akin, Callie. At inulit nga nito, linggo-linggo at walang palya kung magpapansin. Kahit na nakikita niyang busy din ito sa pag-aaral, gagawa pa rin ng paraan para pumorma sa kanya. May nanliligaw ba sa'yo? Tanong ni Mercedes nang umuwi na siya na may dalang mga bulaklak. Marahang tumango si Callie. Opo, masyadong makulit. Sinabi ko na nga na ayoko. Bahagyang napangiti ang kanyang ina. Kung gusto mo, okay lang. Wala namang kaso sa akin na mag-boyfriend ka. Basta makatapos ka sa pag-aaral at maging maayos ang trabaho mo at buhay in the future. Marahan na lang siyang tumango. Alam naman ni Callie kung ano ang dapat niyang i-prioritize. Hindi niya na kailangan pa ng paalala. Sa una, nanatiling mailap si Callie sa binata. Palagi na lang siyang sarcastic rito dahil ayaw niyang i-entertain ang nararamdaman. Pinaniwala ang sarili na si Adrian ay bored lang, curious o naglalaro. Pero talagang matiyaga ang binata sa kanya. Hindi nito ginamit ang pera para magpa-impress. Napatunayan niyang hindi ito mayabang at down to earth lang. At dahan-dahan, halos hindi namamalayan, lumambot ang mga pader ni Callie. Naging mas malalim ang mga usapan nila ni Adrian. Palagi kang may dalang payong? Tanong ni Callie. Sabi ni Mama, dapat handa ang isang maginoo. Sagot ni Adrian. Saka nag-freeze ang buhok ko kapag nababasa ng ulan. Nakakahiya naman sa naliligawan kong si Callie. Ang sungit pa naman nun.
at hirap ligawan, pero maganda. Hindi napigilang tumawa ni Kali. Isang tunay na tawa na pati siya'y nagulat. Masungit pala ka, Adrian. Huwag kaya kitang sagutin. Nanlaki ang mga mata nito at mas lalo siyang pinayungan. Joke lang. Ito talagang crush ko. Hirap mabiro. Napapanaginipan ko na nga na inaalagaan at minamahal kita bilang girlfriend ko. Tapos ang ending, hindi mo pala ako sasagutin. Natatawa na lang siyang umirap. Sige, sinasagot na kita. Boyfriend na kita. Natigilan ito sa paglalakad. Sukob sila sa payong, kaya napatigil din siya. Hoy, Adrian, nasa gitna tayo ng field. Bilisan mo na, nababasa na tayo. Umawang ang bibig ni Adrian. Paano akong hindi matitigilan? Sinagot mo ako rito. Nagulat ako. Talaga ba? Hindi ba biro? Sinasagot mo na ako. Boyfriend mo na ba ako, Kali? Mahina siyang tumawa. Oo nga. Gusto mo bang bawiin ko? Ayoko. Girlfriend na kita. Kali, sobrang saya ko. Kumislap ang saya sa mga mata nito at nabitiwan ng payong. Napatili na lang siya nang mabasa sila ng ulan. Pero mas lalo siyang napangiti at natatawa nang buhati siya ni Adrian at iikot sa gitna ng field na yon. Hindi siya itinago ni Adrian. Hinahawakan ng kamay niya sa publiko. Hinahalikan siya palagi at madalas maglambing sa kanya. Kung ma-effort itong manligaw, mas todo pa ang effort ng maging sila. Hindi niya naman hiniling ang lalaking katulad ni Adrian, pero masaya siya na may isang taong tinatrato siya ng tama kahit na may mga bagay na pangit din naman sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga sila sa damuhan malapit sa lake, tinanong siya ni Adrian, bakit hindi mo kinikwento ang mama mo? Nakwento ko ng buong angkan ko sa'yo pero sa pamilya mo, wala pa akong kilala, Kali. Bahagya siyang kinabahan sa tanong nito. Wala lang ako sa mood. Lagi rin naman siyang wala. Di kami ganun ka-close. Hindi na nagpumilit pa si Adrian. Pero naroon na ang pangamba na nagpapabigat sa nararamdaman ni Kali. Hirap siyang ikwento si Mercedes dito, gayong sobrang ayos ng pamilyang pinanggalingan ng kanyang boyfriend. Tahimik ka nitong mga nakaraang araw, anak, sabi ni Mercedes. Abala lang sa school, ma. Mahina niyang sagot. Inilapag ni Mercedes ang pagkain sa lamesa. Kumusta kayo ng boyfriend mo? Kailan mo siya dadalhin dito para ipakilala sa akin? Hindi sumagot si Kali. Hindi na gaanong tumatanggap ng kliyente ang kanyang ina, pero ganoon pa rin ang gawain. Graduating na rin naman kasi siya at sapat na ang ipon nito. Sinabi na rin ni Mercedes na titigil na ito kapag umedad na ng 40. Masyado nang matanda, pero duda siya na magmukha itong matanda. Maalaga sa katawan si Mercedes at mukha pang ang mas bata kaysa sa kanya. Kapag nasa labas sila at magkasama, napagkakamalan lang silang magkapatid. Busy ang boyfriend ko, pareho na kasi kaming graduating student. Mabait naman siya. Galing din sa maayos at mayamang pamilya. Almost perfect na nga, ma. Kaya natatakot ako na ipakilala ka pag-amin niya rito. Tahimik na tumango si Mercedes, umiwas ng tingin at napabuntong hininga. Gusto ka raw niyang makilala, dugtong pa ni Kali. Ngumiti si Mercedes pero saglit lang. Gusto mo rin ba? Alam kong ayaw mo. Nakakahiya nga naman na malaman ng boyfriend mo kung anong klaseng mama ang mayroon ka, anak. Bahagyang yumuko si Kali. Ramdam niyang hinanakit ng kanyang ina. Pero hindi niya talaga kayang ihayag si Mercedes sa lahat. Hindi naman lahat ng tao open sa trabahong mayroon ang kanyang ina. Gusto niyang sabihing hindi. Hindi hiya, kundi takot lang. Na baka kapag nakita si Mercedes ng mga ito, hindi na makita ang halaga ni Kali malayo sa pagiging anak ng isang bayarang babae. Pero wala siyang nasabi at sapat ang katahimikan. Tumango si Mercedes at nakagatang labi. Ayos lang. Naiintindihan ko, anak. Pero sana tandaan mo na hindi mo kailangan maging perpekto, Kali. Ang kailangan mo lang, peace of mind kasamang boyfriend mo. Kung ang pagtatago sa akin ang nagbibigay nun, naiintindihan ko, anak. Pero umaasa pa rin ako na sana maipakilala mo ako sa lahat.
Kahit hindi ka maging proud, kahit maamin mo lang sa lahat na nanay mo ako, kasi ito naman ang totoo, Kali. Kahit ayaw mo sa akin, ako pa rin ang iyong ina. Kinabukasan, sinundo siya ni Adrian para sa lunch. Nakasuot siya ng dress at heels. Kailangan dahil sa fine dining restaurant siya dadalhin ito. Hinalikan siya ni Adrian sa sentido nang makasakay ng sasakyan. Ang ganda mo. Salamat. Tipid niyang sagot. Tahimik sila sa biyahe. Hinahawakan ni Adrian ang kanyang kamay at minsan dinadala sa mga labi nito. Bahagya siyang napapangiti sa mga kilos na yon. Adrian, bigla niyang sabi, pwede bang magsabi ako sa iyo ng sikreto? Oo naman, sagot nito at marahang tumango. Huminga ng malalim si Kali. Hindi nurse ang mama ko. Hindi siya nagtatrabaho sa ospital. Hindi siya nagtapos. Bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan ni Adrian. Nakatutok na ito sa kanya nang maramdamang seryoso siya sa mga sinasabi. Isa siyang bayarang babae. Binibenta ang katawan para kumita ng pera. Sabi ni Kali na parang bubog ang bawat salita. Simula bata pa, yun ang ginagawa niya dahil sa mga magulang niya na pinilit siyang pasukin ang mundo na yon. Bago niya pa ako maging anak, isa na siyang bayarang babae. Tinatawag na pokpok ng karamihan. Gusto kong tumigil siya na hindi yun ang maging paraan para buhayin at pag-aralin ako. Pero wala siyang ibang paraang alam. Parang nakadikit na sa sistema niyang pagiging bayarang babae at niyakap niya na lang. At kahit anong gawin ko, hindi ko yun maintindihan. Kaya hirap na hirap akong ikwento siya sa lahat. Ayokong makilala siya ng mga tao nasa paligid ko dahil nadadamay ako sa panguhusgang natatanggap ni Mama. Hindi naman ako pokpok. Natahimik si Adrian. Namungay ang mga mata nito habang nakikinig sa kanya. Para bang kahit ano pang sabihin ni Kali, hindi magbabago ang tingin nito. At bahagya siyang napanatag doon, kaya malaya siyang nagpatuloy. Pinalaki niya akong mag-isa. Naging anak niya ako sa naging ka-live-in partner niya dati. Sinubukan niyang iwan ang mundong yon para sa tatay ko. Kaso, nalaman ng tatay ko ang nakaraan niya. Iniwan niya kami ng nanay ko. Bumalik si Mama sa pagiging bayaran para buhayin ako. Bayaran man siya, alam kong hindi niya ako pinabayaan. Pero may parte sa akin na hindi pa rin siya matanggap kahit binigay niya na lahat. Itinago ko siya kasi takot akong baka mag-ibang tingin sa akin ng mga tao. Pati na rin ikaw. Naluluhan niyang pag-amin. Hinawakan muli ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi kita huhusgahan dahil lang sa trabaho ng mama mo. Hindi ka naman ganun. Naiintindihan ko rin ang nanay mo at ang nararamdaman mo para sa kanya. Sa kwento mo, nakikita ko namang mahal ka niya kahit na bayarang babae siya. Hindi ka niya hinihila sa mundo na mapapasama ka. Matamang tiningnan ni Kali si Adrian. Sa mga sinabi nito, napatunayan niya kung gaano kalawak ang pang-unawa ng boyfriend niya. At nahihiya siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya katulad nito. Dahil kahit na paulit-ulit sabihin ni Mercedes na para sa kanya naman ang ginagawa nito, hindi maaalis sa kanya na kinamumuhian niya ang pagiging bayarang babae ni Mercedes. Napakagatlabi si Kali. Hindi ka nandidiri? Hindi ka nadismaya? Umiling si Adrian. Hindi, nalulungkot lang ako na kailangan kang palakihin ng mag-isa ng nanay mo at napunta siya sa ganong mundo. Nalulungkot din ako sa nararamdaman mo na nahihiya kang sabihin sa lahat ang klase ng pamilyang meron ka. Hindi kita pangungunahan sa relasyon mo sa iyong mama dahil hindi niyo naman ako kasama, Kali. Mas kilala niyo ang isa't isa. Pero sana mahanap mo kung saan ka mabibigyan ng kapayapaan. Yun lang naman ang gusto ko sa'yo. Tumulo ang luha ni Kali. Pinunasan naman yun ni Adrian at marahan siyang niyakap. Sa pagkakataong yon, kahit paano, alam niyang hindi siya mangangamba. Dahil sa mga pananaw ni Adrian, mas sinubukan ni Kali na intindihin na lang si Mercedes. Natanawin pa rin na utang na loob ang mga ginagawa nito sa kanya. Nasubukan pa rin itong mahalin sa kabila ng mga ginagawang trabaho. Kaya lang, kahit anong palawak pa ni Kali sa isipan niya, hindi niya pa rin maiwasang hindi makaramdam ng negatibo sa mama niya. Nakita kita, Mama.
Singhal ni Kali pagka-uwi sa bahay nila. Sa hotel, kasama ang isa sa mga head ng university. Ang daming lalaki. Bakit sa kanya pa, Mama? Natigilan si Mercedes. Hindi ko naman alam, anak. Panandali ang kliyente ko lang siya kaya hindi ko na inalam. Hindi ko naman alam na nagtatrabaho siya sa university ninyo. Akala ko may hangganan ka. Patuloy ni Kali habang nanginginig ang tinig. Akala ko may mga bagay kang hindi kayang gawin. Pero ngayon hindi ko na alam. Sa dami ng kliyente mo, baka magulat na lang ako. Lahat na lang ng taong involved sa akin ang mapatulan mo at masira ang pamilya dahil sa'yo. Umatras si Kali papalapit sa pinto habang nanginginig ang boses. Ginagawa ko ang lahat para makalayo sa ganito, pero baka wala rin palang saysay. Baka kahit anong sipag ko, ako pa rin yung anak mo. Anak ng babaeng kayang bilhin ng kahit na sinong lalaki na may pera. Isinara niya ang pinto ng malakas. Napapagod na siya na paulit-ulit sabihin sa kanyang ina ang mga bahagi na paulit-ulit din naman itong ginagawa. Gabi na nang makauwi si Kali bago ang kanyang graduation. Naabutan niyang nakayuko si Mercedes sa harap ng sewing machine nito. Kung may isang talent ang kanyang nanay bukod sa pagiging bayarang babae, yon ay ang manahin ng damit para sa kanya. Gising ka pa? Tanong ni Kali. Hindi tumingin si Mercedes mula sa damit na tinatahi. Oo, pero malapit na naman ako matapos, kaya matutulog na rin ako maya-maya. Bumigat ang dibdib ni Kali nang makita ang dress na tinatahi ni Mercedes. Alam ni Kali kung gaano yon katagal ginawa. Alam niya rin kung para saan yon. Ito ang dress na suotin mo sa graduation mo, ha? Sabi ni Mercedes. Sa wakas ay tumingin. May pagod, ngunit masayang ngiti sa mukha. Okay, mahina niyang tugon. Napalunok si Kali, dama ang bigat ng pagkakasala sa dibdib. Ang ganda, Mama. Kumislap ang mga mata ni Mercedes. Siyempre, pagsusuotin ko ba ng pangit ang anak ko? Ngumiti si Kali, ngunit hindi umabot sa mata ang kanyang ngiti. Nagtatago ang kasinungalingan doon. Next week pa po ang graduation ceremony ko. Mabilis niyang sabi. Natigilan si Mercedes. Next week? Hindi bukas? Oo, inilipat raw. Para raw sa spacing ng bawat department. Tumango si Mercedes ng dahan-dahan at bahagyang nawala ang ningning sa mata. Sige, may panahon pa akong bumili ng mas maayos na sapatos mo. May kung anong nabasag sa loob ni Kali pero hindi siya huminto. Bagkos, hinalikan niya si Mercedes sa pisngi at pumasok sa kanyang silid. Isinara at inilak na lang ang pinto. Dahil alam niya sa kanyang sarili na nagsinungaling siya kay Mercedes na nananabik siyang makita. Kinabukasan, puno ng kasiyahan ng auditorium, mga bulaklak, kamera, at hanging puno ng pabango at karangalan. Sa unahan, nakaupo ang mga Latin honor students. Mahigpit ang hawak niya sa program booklet. Pilit na nilalabanan ng guilt sa dibdib. Napatingin siya sa entablado kung nasaan si Mr. Benitez, ang minsang naging kliyente ng kanyang ina. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang dumalo ang nanay niyang si Mercedes. Nahihiya siyang malaman ng lahat na ina niya ang kanyang mama. May iba na rin naman kasing nakakaalam na bayarang babae si Mercedes. At hindi niya kayang iparada ito kahit na alam niyang labis ang pananabik nito sa college graduation niya. Lumapit si Adrian at naupo sa tabi niya habang nakangiti. Handa ka na, Kali? Tumango naman siya. Oo. Hindi alam ni Adrian na hindi darating si Mercedes. Akala nito, nanonood lang ang ina ni Kali sa livestream mula sa bahay dahil sa sakit. Isa na namang kasinungalingang itinago niya na lang sa kabaitan. Congratulations, love! I'm so proud of you! Nakangiting bati ni Adrian pagkalabas nila ng auditorium. Mag-celebrate tayo! Saan mo gustong kumain? Ikaw ang bahala. Bahagya siyang umiti. Kahit saan na lang. Nang makasakay si Kali sa sasakyan ni Adrian, hindi pa rin maalis ang guilt sa kanya. Siguradong napanood ni Mercedes ang livestream ng graduation ceremony kanina. At hindi niya alam kung paano ito haharapin. Pag-uwi ni Kali bandang 10:00 ng gabi, nasa kusina si Mercedes at marahang kumakain ng handa nitong pagkain para sa kanilang dalawa. Medyo marami yon kumpara sa karaniwan nilang hapunan.
Mas lalo siyang nakonsensya. Kaya kahit busog na si Callie sa dinner nilang dalawa ni Adrian, umupo pa rin siya at kumain. "Hi," sabi ni Callie at ibinaba ang bag. "Bakit ngayon ka lang kumain, ma?" Huminga ng malalim si Mercedes. "Napagod ako sa pagluluto. Nakatulog ako kanina." "Napanood mo?" tanong niya habang nakatitig sa mesa. Matatag ang boses ni Mercedes. "Oo, napanood ko lahat." Hindi siya makatingin. Alam niyang napanood nito. Hindi ito maghahanda ng ganoon kung hindi. Pagkatapos ay marahang sinabi ni Mercedes, "Ang ganda mo kanina, anak." Binuka ni Callie ang bibig pero wala siyang nasabi. Nagpatuloy si Mercedes sa pagkain na para bang hindi ito nasasaktan sa nangyari. "Proud ako sa iyo, Callie. Alam ko naman na nagsisinungaling ka at ngayon talagang graduation mo. Pero ano bang magagawa ko kung ayaw mo? Naiintindihan ko na ayaw mo akong makita ng mga tao ron. Naiintindihan ko dahil baka mapahiya ka pa sa mahalagang araw na yun, Callie. Sige na, kumain ka na dyan para makapagligpit na ako pagkatapos." Nanginginig ang labi ni Callie, pero nanatili ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Tahimik siyang kumain ng mga handa ng kanyang ina. Pagkatapos, nagpaalam at pumasok sa kwarto. Nagtago sa ilalim ng kumot na parang batang may ginawang kasalanan. Lumipas ang mga buwan, nagkaroon siya ng trabaho. Hinarap na ni Callie ang hamon ng pagiging isang working adult. Naghanap din siya ng condo unit na pwede niyang tirhan na malapit lang sa trabaho. Pabor sa kanya dahil gusto niya na rin namang bumukod noon pa man. Hindi man marangya ang trabaho sa marketing firm, palaging maagang pasahod. Maayos ang mga katrabaho, tumatawa si Callie kapag kasama ang mga ito. Sinasabi niyang mag-isa siyang nakatira, na may boyfriend siyang sa kabilang building lang nagtatrabaho bilang engineer, at walang kumo-question. Sa katahimikan na yon ng pagkatao niya, siya nakakahanap ng kapayapaan. Isang Martes ng gabi, pasado 7:00 nang may kumatok sa kanyang pinto. Iniinit ni Callie ang lasagna sa microwave habang sumasagot sa emails nang buksan niya yon. Bahagya siyang natigilan nang makita si Mercedes. Nasa harapan ng kanyang mama, may dalang bag na may mga lamang Tupperware. Kupas ang lipstick, pagod ang mga mata, pero nakangiti pa rin ang kanyang ina. "Surprise!" mahina nitong sabi. "Baka hindi ka pa kumakain." "Bumisita ako sa iyo, anak. Namimiss na kita. Alam kong busy ka sa trabaho, pero nalulungkot ako mag-isa sa bahay natin. Nagluto ako ng maraming ulam para may stock ka sa refrigerator mo." Bahagyang natigilan si Callie. "Mama, nagluto ako ng paborito mo. Tinola, may iba pang ulam dyan," sabi pa ni Mercedes. Dahan-dahang tumabi si Callie at walang masabi. Pumasok ang mama niya na para bang bisita sa bahay ng iba. Maingat na huwag masyadong humawak. Tinatandaan ang bawat sulok na parang mini-memorya. "Ang cute," sabi pa nito at nakangiti. "Mas maliit sa inaasahan ko, pero ang ganda ng kondo mo, anak. Mahilig ka talaga sa masisikip na lugar." Inilapag ni Mercedes ang pagkain sa counter. "May mga halaman ka. Kailan ka natutong maghalaman?" Napakagatlabi si Callie. "Bigay sa akin ni Adrian, ma. Dagdag decoration din." Lumambot ang mga mata ni Mercedes pero hindi nagsalita. Tahimik silang nakatayo ng ilang segundo, tapos inilahad ni Callie ang kamay patungo sa sofa. "Umupo ka na kung gusto mo, ma." Maingat na umupo si Mercedes at inayos ang palda. "Napapagod na ako nitong mga huling araw. Parang humahaba ang gabi. Baka dahil sa edad, o baka kasi hindi na agad bumabalik ang lakas ko gaya ng dati." Tumango si Callie at dahan-dahang umupo sa kabilang upuan. "Iniisip ko," tuloy ni Mercedes sa banayad ng boses, "baka pwede muna akong tumuloy dito. Nalulungkot akong mag-isa sa bahay, Callie. Mas gusto ko na pagsisilbihan ka na lang. Hindi ako nakakaistorbo. Magluluto ako, maglilinis, hindi mo mararamdaman." Tumibok ng mabilis ang puso ni Callie. Tinitigan niya ang mga kamay ng ina. Para bang nag-aalangan itong sabihin ng mga yon, pero sinubukan pa rin. "Gusto ko lang talagang makapagpahinga," dagdag ni Mercedes.
Sa isang lugar na ligtas at kasama ka. Naninikip ang dibdib ni Callie. Alam niya ang gusto nitong sabihin, pero alam din niya kung ano ang kailangang sabihin. Mama, maingat niyang sabi. Gusto ko sanang patirahin ka, pero sobrang liit talaga ng lugar. Wala pa nga akong maayos na kama. Sa sahig na lang ako. Alok ni Mercedes at pinilit ng umiti. Mas grabe pa sa sahigang tinulugan ko noon. Umiling si Callie. Maaga ang pasok ko. Maingay dito ma. Maingay ako kapag umaalis. Umuwi ka na lang. Kapag pagod na po ako galing sa trabaho, diretso tulog na po ako. Wala ako dito maghapon, so useless din po. Hindi mo po ako makakasama. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Mercedes. Hindi mo kailangang magpalusot, Callie. Parang latigong humampas sa kanyang mga salita. Napayuko si Callie. Ramdam ang pagkakabasag ng damdamin sa dibdib. Ang totoo, pinaghirapan kong buuin ang mundong ito ma. Bulong ni Callie. At natatakot po ako. Natatakot saan? Tanong nito. Na may makakita. Na baka may makakilala sa iyo mula sa trabaho ko mama. At pagkatapos, mabubuwag lahat ng itinayo ko. Hindi agad nakasagot si Mercedes. Tumango ang kanyang ina, mabagal at parang isinasalin ang sakit sa paniniwalang kaya nitong tiisin. Ganoon ba? Halos pabulong nitong tugon. Pasensya na. Dagdag ni Callie habang nanginginig ang boses. Sorry mama, ayokong matulad na naman noong bata ako. Noong college ako, mapagbiro ang tadhana ma. Ayokong mapahiya dahil lang nalaman nila kung ano ka. Kumuha si Callie ng pera sa kanyang wallet. Eto ma, para sa'yo, panggastos mo. Bilhin mo kahit anong gusto mo mama. Alam kong tumigil ka na sa trabaho mo, kaya ako na po ang bahala sa mga gastusin mo. Pero sana, maintindihan mo po kung bakit. Bakit ayokong malaman po nila na may ugnayan tayo. Ngumiti si Mercedes, pero hindi na umabot sa mga mata ang ngiti. Kinuha nito ang perang inabot ni Callie at maingat na inilagay sa wallet nito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad anak. Naiintindihan ko naman. Tama ka naman. Baka nga mamaya may naging kliyente ako na kilala nila o kamag-anak. Magiging dungis pa sa'yo. Saad ni Mercedes. Umusad si Callie at akma itong yayakapin. Pero hinaplos na lang ni Mercedes ang braso niya at binigyan siya ng isang ngiti. Aalis na ako, sabi ng kanyang ina at tumayo. Tingnan mo ang dala kong pagkain. Huwag mong hayaang mapanis. Kainin mo ha. Medyo pumapayat ka na. Huwag kang masyadong magpapaka-stress sa trabaho. Sinundan na lang ni Callie ang kanyang ina hanggang sa pintuan. Mama, lumingon si Mercedes kahit nasa hallway na. Proud ako sa'yo. Kahit hindi mo ko isinasama sa mga tagumpay mo, masaya akong nakitang maayos ang buhay mo anak. At sa isang iglap, naglakad ito papalayo na parang nauunawaan na ang lahat kaya hindi na kailangang makipagtalo. Dahan-dahang isinara ni Callie ang pinto. Nang tingnan niyang mga dala ni Mercedes na pagkain, mas lalo lang siyang nagilty. Nangyari kung ano ang gusto ni Callie para sa sariling buhay. Maganda ang daloy ng trabaho niya, ng isipan niya, at ganoon din ang takbo ng relasyon nila ni Adrian. Callie, will you marry me? Nakangiting tanong ng kanyang boyfriend. Mahina siyang tumawat na luha. Oo naman, pakakasalan kita. Nang isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri, parang panaginip pa rin ang lahat. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, mga estranghero, mga saksi. Gayunpaman, walang alam ang mga ito kung gaano yun kahalaga na may isang tao na tulad niya na pinili ng isang tulad ni Adrian. Tumayo si Adrian, niyakap siya at iniangat sa lupa. Pasasayahin kita, Callie. Ginawa mo na, bulong niya sa balikat nito. Palagi mo namang ginagawa, Adrian. Isang linggo ang lumipas, dinala na nga siya ni Adrian sa pamilya nito bilang babae na mapapangasawa. Nahihiya siya, lalo at umuwi pa ang mga ito mula sa ibang bansa para lang makita sila ulit. Natuwa naman ang mga ito dahil matagal na siyang kilala at girlfriend ni Adrian.
Nakasama na rin naman siya sa mga family gathering ni Adrian noon. Close na rin siya kay Lucia Esguera, ang ina ni Adrian. Mayaman, sophisticada, soft-hearted, may class, may manners at pinong kumilos. Mga katulad ni Lucia ang pinapangarap niyang maging ina noon, pero isang Mercedes ang ipinagkaloob sa kanya. Natutuwa akong dinala ka na ni Adrian at ikaw ang pinili niyang pakasalan. Wika ni Lucia pagkatapos uminom ng tsaa. Alam mo, bihira siyang pumunta sa mga gathering na to, pero sabi ko sa kanya, kung plano kanyang pakasalan, dapat alam namin. Ngumiti si Kali ng magalang. Salamat po sa suporta, tita. Tahimik siyang uminom ng tsaa. Nasa loob si Adrian, tumutulong sa ama sa ilang gawain. Marketing ang trabaho mo, tama ba? Tanong ni Lucia. Opo, kapapasok ko lang po sa isang digital firm sa Ortigas. Matatalino talaga ang mga babae ngayon. Sabi ni Lucia. Gusto ni Adrian ng may ambisyon. Ibinaba ni Kali ang tasa. Maswerte po ako. Pinilit po talaga na makapag-aral ako kahit mahirap. Sumandal si Lucia at biglang may naalala na gustong ikwento sa kanya. Alam mo, kinikwento ko lang sa asawa ko kanina ang isang iskandalong narinig namin. Si Angela, kaibigan ko sa bridge club, niloko ng asawa niya noong isang taon. Bahagyang natigilan si Kali. Nakakalungkot po. Isang bayarang babae ang third party, Kali. Patuloy ni Lucia, kalmado pero matalimang tono. Yung mga escort, hindi ko lubos maisip. Mabuti na lang hindi ganun ang asawa ko. Hindi mo rin kailangang mag-alala kay Adrian dahil faithful naman siya at madaling makontento sa isang babae. Nanlamig ang palad ni Kali sa kanyang kandungan. Umiling si Lucia. Wasak ang mundo ni Angela. Imagine, 25 years na silang kasal. Tapos, ipagpapalit lang sa isang bayarang babae at walang delikadeza. Siyempre, sabi ng asawa niya, walang ibig sabihin. Pero ganyan talaga ang mga lalaki. Napalunok si Kali. Naningkit ang mga mata ni Lucia at napailing. Sabi ko sa kanya, ang mga babaeng ganon, hindi dapat kinaaawaan. Sinisira nila ang mga pamilya, Kali. Wala silang pakialam sa respeto o pagmamahal. Kinukuha lang nila kung anong kaya, tapos iiwan ng kalat. Pumikit si Kali at sinikap panatilihin ang walang bahid na mukha, ang ngiting nagkukubli ng lahat. Hindi ko talaga kayang igalang ang mga babaeng ganon. Ani Lucia at uminom ng tsaa. Sa lipunan, kahit saan wala silang ibang ginawa kundi sirain ang pamilya ng iba. Parang sampal, bahagyang humigpit ang mga daliri ni Kali sa ilalim ng mesa. Pumasok sa isip niya ang mukha ng ina, si Mercedes, na ganoon ang gawain, at alam niyang nakasira na rin ng maraming pamilya. Pagkatapos, habang pauwi na sila ni Adrian, panay ang sulyap nito sa kanya. Okay ka lang? Ang tahimik mo. Tumango si Kali. Pagod lang ako. Natuwa ang mama ko sa'yo. Namiss ka sigurong kakwentuhan. Natatawang sabi ni Adrian. Natawa si Kali ng mahina pero pilit. Nagsimula ng pagpaplano ng wedding nila ni Adrian. Masaya naman ang preparation, pero may hindi talaga maalis si Kali na pangamba sa kanyang puso. Kali, tawag ni Adrian at hindi man lang tumingin. Parang may typo dito sa wedding invitation. Walang pangalan ng mama mo. Natigilan si Kali. Nahulog ang tasa mula sa kamay niya at kumalabog sa lababo na ikinagulat nilang dalawa. Pilit siyang tumawa, pinunasan ang kamay sa tuwalya. Nakalimutan ko yata. Bahagyang kumunot ang noon ni Adrian at ito na ang naglinis ng nabasag niyang tasa. May problema ba? Napalunok si Kali at umiwas ng tingin. Hindi ko nakalimutan. Sadyang hindi ko isinama. Tinitigan siya ni Adrian. Bakit naman? Tinitigan ni Kali ang mesa. Kasi kilala ko ang pamilya mo at kilala ko ang pamilya ko. Iniiwasan ko lang ang gulo. Inilapag ni Adrian ang cellphone nito. Kali, hindi mo lang ako pinapakasalan. Pinagdurugtong natin ang dalawang pamilya. Exactly. Bulong ni Kali. At hindi nila siya maiintindihan, lalo ng mama mo na ayaw sa mga bayarang babae. Yumuko si Adrian ng malumanay. Ipapaliwanag natin sa kanila.
Ako nang kakausap kay mama. May intindihan niya naman. Ipapaliwanag ko. Tinawag niyang homewrecker ang mga babaeng katulad ng mama ko, Adrian. Putol ni Kali habang nanginginig ang boses. Sabi niya, hindi niya kailanman igagalang ang mga ganon. Sabi niya, sinisira nila ang mga pamilya at ano na lang ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang ganoon si mama. Tumahimik si Adrian. Niyakap ni Kali ang sarili at tinitigan ng singsing sa kanyang daliri. Anong mangyayari kapag nalaman nila? Kapag nalaman ng pamilya mo? Sinubukang hawakan ni Adrian ang kanyang kamay pero iniwasan niya yon. Buong buhay niyang pinaghirapan ng lahat para bigyan ako ng mas magandang kinabukasan. Pero hindi ko siya kayang iharap sa mga taong ngingitian siya pero huhusgahan ang bawat galaw. Magugulo lang din ang kasal ko. Pero kahit na, mas maganda pa rin na nandoon siya. Nag-iisa kanyang anak at mahalaga ka sa kanya. Baka magdulot pa sa inyo ng hindi nyo pagkakaunawa ang dalawa. Mahinahong sabi ni Adrian. Nag-crack ang boses ni Kali. Magkukunwari siyang wala siyang narinig. Ganun siya palagi. Pero ako ang makakarinig. Ako ang maapektuhan kasi kasal ko naman yun, Adrian. At hindi ko na yun malilimutan. Ayoko maging memorable ang kasal natin dahil lang na kay mama ang tingin ng lahat at nang huhusga sa kanya. Sumandal si Adrian at huminga ng malalim. So, aalisin mo na lang siya? Kumurap si Kali. Para lang sa ngayon. Siyang nanay mo. Karapat dapat siyang makita kang ikasal. Mata man niyang tiningnan ang kanyang mapapangasawa. Alam ko naman yon, pero ayoko talagang masira ang kasal ko. Sana maintindihan mo ko, Adrian. Hinagod ni Adrian ang mukha at may halong pagkadismaya roon. Hindi mo siya kayang itago habang buhay. Kahit iwasan mo pa siya, hindi mo may kakaila na si Tita Mercedes ang nagpalaki sa'yo. Nanginig ang kamay ni Kali. Hindi ko siya tinatago. Pinoprotektahan ko siya at ako. At itong buhay na binubuo natin. Mahinang nagtanong si Adrian. Totoo bang pinoprotektahan mo siya, Carly? O nahihiya ka pa rin sa kanya? Hindi na nakasagot si Kali dahil ang totoo, hiyang-hiya pa rin siya. Idinaos na nga ang kasal nila ni Adrian na wala ang mama ni Kali. Walang kaalam-alam si Mercedes na natuloy ang kasal nila nang wala ito. At alam niyang hindi rin magtatagal, malalaman niyon ng kanyang mama. Mama, sabi ni Kali nang madatnan ito sa bahay nila ni Adrian. Dapat tumawag ka muna na bibisita ka sa amin ni Adrian. Seryoso ang mukha ni Mercedes at tiningnan siya. Kasal na pala kayong dalawa. Akala ko sa 1 taon pa. Ano to? Hindi mo ako inimbita? Sinadya mo? Nilamon ng katahimikan ng silid. Bahagya siyang napayuko. Sorry ma, ayoko lang na mahusgahan ka at madamay na naman ako. Kasal ko yun at gusto kong maging masaya. Ano pa bang aasahan ko sa'yo, Kali? Ginawa mo rin ito sa akin noong graduation mo. Pero pinalampas ko lang. Sinabi mong wala pang date. Patuloy ni Mercedes, bakas ang sakit sa mukha at napailing. Tiningnan mo pa ako sa mata habang nagsisinungaling. Napalunok ang sagot ni Kali. Ayokong masaktan ka, Mama. Ang ayaw mo, mapahiya ka. Tugon ni Mercedes. Magkaiba yon. Ikinakahiya mo ako. Matagal ko nang alam. Hindi mo kailangang itanggi. Tumalikod si Kali. Hindi mo naiintindihan, Mama. Hindi mo kailanman kinakailangang makihalubilo sa ganitong klaseng tao, sa ganitong klaseng mundo. Tumawa si Mercedes ng mapait. Ako bang hindi nakaintindi? Ako tong nagpalaki sa'yo sa mundong to. Hindi mo man lang naisip na ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko. Talagang initsipwera mo na lang ako sa mismong araw ng kasal mo? Hindi na ito tungkol sa damdamin, Mama. Sigaw ni Kali at tuloy-tuloy ang mga salitang hindi niya na mapigilan. Tungkol na to sa reputasyon ko, sa pakikibagay sa mundong mayroon ng asawa ko. Kasi, Mama, nakakahiya naman talaga. Ang mga gaya ng pamilya ni Adrian, hindi ka nila matatanggap. Pakiramdam ko nga, kulang na kulang pa rin ako sa paningin nila. Tinitigan siya ni Mercedes at biglang hindi makapaniwala. Gano'n na lang ba ako ngayon? Isang bagay na kailangan mong itago? Namuo ang luha sa mga mata ni Kali at hindi siya sumagot.
Lumapit si Mercedes sa kusina at pinatong ang dalawang kamay sa countertop. Wari kumukuha ng lakas. Lumayo ka sa akin ng maraming taon. Hindi ako dumalo sa mga naging recognition mo. Nakabantay lang ako isang bloke ang layo tuwing may school event ka. Sabi mo kasi, nahihiya ka. Nakakahiya. At tinanggap ko. Lagi kong tinatanggap kasi mahal kita at ayokong mapahiya ang anak ko. Kaso, kahit sa kasal mo, hindi mo pa rin ako napagbigyan? Nanay pa bang turing mo sa akin? Ha? Napakuyom ang kamao ni Kali. Gusto ko lang ng bagong simula. Isang buhay na hindi ako hinuhusgahan dahil sa bagay na hindi ko naman ginawa. Nahihiya ka? Singhal ni Mercedes. Binura mo ako sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Ibinigay mo ang upuan ko sa mga estranghero. Halos pumatak ang luha ni Kali. Hindi ka naman babagay dun, ma? Ang sakit mong magsalita. Wala kang utang na loob. Ako ang dahilan kung bakit ka nandyan ngayon. Kung pinabayaan kita, sa tingin mo makikilala mo ang asawa mo? Magkakaroon ka ba ng trabahong maganda? Hindi, Kali. Kaya kahit ilang beses mong itanggi, ikahiya at isuka kong nanay mo, wala kang magagawa. Maaring ibinenta ko ang katawan ko. Ani Mercedes habang nanginginig na ang tinig. Pero hindi kita ibinaba. Ibinigay ko ang pag-ibig, pangarap, para matamasa mong lahat ng yun. Sa wakas, tiningnan ni Kali ang ina. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang dahilan kung bakit siya nakatayo pa ngayon. Pinunasan ni Mercedes ang mga pisngi. Akala mo, pinoprotektahan mo ko sa hindi pag-imbita? Hindi yun protection, anak. Pagbura yun sa marka ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng sorry mo, sabi pa ni Mercedes makalipas ang mahabang katahimikan. Gusto ko lang malaman mo, palagi akong proud sa'yo. Kahit kailanman, hindi mo ako ipinagmalaki. Bumuka ang bibig ni Kali pero hindi lumabas ang paghingi ng tawad. Mas malakas ang kahihiyan kaysa sa pagmamahal ng gabing iyon. Dinampot ni Mercedes ang bag. Huwag mong asahang makikipagkita pa ako sa'yo. Hindi na ulit ako pupunta dito. Total, ayaw mo naman sa akin. Sandali, ma. Bulong ni Kali pero umiling si Mercedes. Pinalaki kitang may mga sarili ng paakali. Hindi ko akalaing palalakihin kitang lalakad palayo sa akin. Naluluhang sabi ni Mercedes. At sa ganoong katapusan, lumabas si Mercedes. Marahan itong isinara ang pinto na para bang ayaw pang may mabasag. Na para bang umaasa pa rin ito na may nananatiling pwede pang buuin sa loob. Bumagsak si Kali sa sahig at hindi napigilan ang mapahikbi. Alam niya na sa pagkakataong yon, sobra na ang kanyang ginawa. Nasaktan niya ng labis si Mercedes. Tinakpan niyang bibig gamit ang palad. Dinadama ang bigat ng pagkatalikod niya sa sariling ina. Anong nangyari? Tanong ni Adrian pagka-uwi nito. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Kali. Si Mama, alam niya na hindi ko siya inimbita sa kasal. Galit siya sa akin. Galit na galit siya. Niyakap na lang siya ng kanyang asawa. Natural na magagalit ang mama mo. Mahal ka niya. Pero alam ko na hindi ka rin matitiis nun. Magiging maayos pa rin kayo. Tahan na, Kali. Nagpatuloy ang buhay para kay Kali. Mabigat pa rin ang kanyang kalooban dahil sa pagtatalo nilang mag-ina. Pero nakakausad naman siya kahit papaano. Kailangan, lalo na ngayon at mukhang madadagdagan na sila. 2 araw na ang nakalipas mula nang kumuha siya ng pregnancy test. Nalaman ni Kali na buntis siya. Ang bango ng niluluto mo, ani Adrian pagpasok sa bahay habang tinatanggal ang coat. Alam mo talaga kung paano ko akitin. Wala na, tataba na talaga ako. Ngumiti si Kali. Mag-gym ka na lang. Saka nag-crave ako ng Bicol Express. Bukas, pwede ka bang bumili ng manggang hilaw? Yung sobrang asim, ha? Saka bagoong. Please, natatakam na ako ron ng isang araw. Naglalaway na ako. Talaga? Yumuko ito. Hinalikan siya sa pisngi at matamang tiningnan. Crave na crave ka sa manggat bagoong.
Oo, mabilis siyang tumango. Ibili mo ako bukas ha. Huwag kang umuwi nang wala yon. Iiyak ako kapag wala kang dala. Adrian, tawag ni Callie habang kumakain silang dalawa. Tumingin naman ito sa kanya. Bago tayo mag-dessert, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Inabot niya ang kahon at inilapag sa tabi ng kutsara nito. Napakunot ang noo ni Adrian, sabay ngiti. Ano to? Kapilyahan mo na naman ba to? Umiling si Callie, pero bahagyang umiti. Buksan mo na lang. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang box. Una nitong nakita ang pregnancy test. Umawang ang bibig ng kanyang asawa at bakas ang saya sa mukha. Totoo ba to? Bulong nito. Tumayo si Adrian ng mabilis na muntik ng matumbang upuan. Buntis ka? Tumawa si Callie habang nanginginig ang tinig. Oo, buntis ako. Magiging 3 na tayo. Agad siyang niyakap ni Adrian at iniangat siya mula sa upuan. Napatawa si Callie habang iniikot siya nito. Ibinaba pagkatapos ay isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Oh my God, Callie! Callie! Bulong nito paulit-ulit na para bang hindi makapaniwala. Nang ibaba siya ni Adrian, may luha na rin sa mga mata nito. Hindi ko akalaing pwede akong maging ganito kasaya. Hinawakan ni Adrian ang mukha niya. Natatakot ka ba? Oo, tapat niyang sagot. Pero hindi sa paraang inaasahan ko. Hindi mararanasan ng batang to ang kahihiyan. Hindi katulad ng naranasan ko. Tumango si Adrian at muli siyang niyakap. At alam niyo palagi ang ibig sabihin ng pagmamahal. Pangako kong aalagaan at mamahalin kayo pareho, Callie. Ang unang pagalaw sa kanyang tiyan ay parang mahika. Pero habang lumilipas ang mga linggo, ang hiwaga ay unti-unting tumahimik. Nagiging mabigat na para kay Callie. Hindi dahil sa sanggol, kundi dahil mismo sa kanya. Nagsimula siyang gumising na may mabigat na pakiramdam sa dibdib, na parang may batong isinisiksik doon habang natutulog siya. May mga umaga na hindi niya na kayang tumingin sa salamin habang sa isip niya ay umaalingaw-ngaw ang tinig ng kanyang ina. Tahimik ka nitong mga nakaraang araw, Callie, sabi ni Adrian isang gabi habang nakaupo sila sa sofa. Nakapatong ang kamay nito sa umbok ng kanyang tiyan at dahan-dahang sinusundan ang kurba na tila hindi pa rin makapaniwala. Nakatitig si Callie sa TV. Hindi niya na maalala kung ano ang palabas. Pagod lang, mahina niyang sagot. Hinalikan ni Adrian ang kanyang pisngi. Pagod ka na sa loob ng ilang linggo. Iniisip ko na dahilan sa pagbubuntis mo. Pero alam kong may iba ka pang iniisip. May iba pang bumabagabag sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Callie bago niya pa mapigilan. Hindi ko alam kung anong mali sa akin, Adrian. Walang mali sa'yo. Tugon naman ng asawa niya. May dinadala kang bagong buhay. Binabago ang katawan mo, pati puso mo. Doble ang pagtibok. Hindi yun biro. Umiling si Callie. Hindi dahil sa baby. Ano yun kung ganon? Saglit siyang natahimik bago bumulong. Paano kung hindi ako maging mabuting ina? Napakurap si Adrian. Bakit mo naman naiisip yan? Napayuko siya habang nanginginig ang tinig. Kasi hindi ko alam kung paano. Wala akong normal na halimbawa. Lagi kong naiisip si Mama. Lahat ng ginawa niya, lahat ng galit ko sa kanya noon. Paano kung maramdaman din ng anak ko ang parehong hiya? Paano kung maipasa ko yon nang hindi ko namamalayan? Paano kung anak ko maging sarili kong karma? Hinila siya ni Adrian palapit at hinaplos ang pisngi. Callie, makinig ka. Hindi ka ang mama mo. Pumikit siya. Pero siyang nagpalaki sa akin. Parte siya ng pagkatao ko. Kasama rin doon ang lakas mo. Ang kabaitan mo. Lahat ng isinungko niya para makarating ka rito. Dala mo rin. Inayos nito ang sariling buhok. Mahihina ang mga hikbi ni Callie at isinubsob ang mukha sa balikat ng asawa. Takot ako. Alam ko, bulong nito at bahagya siyang niyugyog. Pero hindi ka hinaan ng takot, Callie. Ibig sabihin lang, mahal mo ang anak natin kaya natatakot ka para sa kanya. Ibig sabihin, iniisip mo na kung paano maging mas mabuting ina. Nagdaan pa ang mga buwan, tuluyang nanganak si Callie. Gayunpaman, marami pa rin siyang pangamba at nagkaroon siya ng problema. Na-diagnose siya na may postpartum depression.
Kali, Malumanay na tawag ni Adrian mula sa pintuan. matagal na siyang umiiyak. Please, labanan mo ang nararamdaman mo. Pumikit si Kali at tuyong-tuyo ang lalamunan. Hindi ko alam. Ayokong makita ang batang yan. Kailangan ka niya. Bulong ni Adrian. Tinitigan ni Kali ang kanyang mag-ama, ang kanyang pamilya. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay distansya na parang siya rin ang naglalagay kahit ayaw niya. Hindi ko kaya. Bulong niya. Sandaling nakita ni Kali ang pagkirot sa mukha ni Adrian, ngunit pinilit nitong ngumiti at tumango. Sige, ako na lang. Hinaplos nito ang buhok niya bago lumabas at malumanay na sumarang pinto. Hindi gumalaw si Kali, hindi siya umiyak, hindi nagsalita. Mas mahirap ang panganganak kesa sa lahat ng inaasahan niya. Nang iabot sa kanyang anak nilang si Tristan, wala siyang naramdamang bugso ng pag-aaruga. Walang tuwa. Takot lang ang bumuhos kay Kali. At ngayon, makalipas ang ilang linggo, unti-unti siyang nauupos. Hindi siya makatulog, sa tuwing ipipikit niyang mata, bigla siyang napapabalikwas. Ngunit kapag umiiyak naman ang bata, pakiramdam niya'y hinihiwa ang puso niya ng bawat tunog. Hindi siya makakain, parang masang papel ang pagkain. Laging tuyong-tuyo ang bibig at malamig ang mga kamay ni Kali. Kahit na naghahain sa Adrian ng mainit na pagkain sa tabi niya, hindi niya yun ginagalaw. Hindi niya kayang buhatin ang kanyang anak. Lumulundag ang katawan niya sa takot. Mabuti na lang at maunawain si Adrian. Ginagawa lang nito ang lahat. Ito ang nag-aalaga sa bata, nagpapaligo, nagpapatahan at nagpupuyat. Napilitang mag-resign sa trabaho para maalalayan siya. Habang si Kali ay nakaupo sa dilim, pinipisil ang sentido, umaasang hindi siya tuluyang gumuho. Isang araw, nakaupo si Kali sa sofa. Nasa grocery si Adrian kasama ang baby nila at nangakong bibilisan. Hindi siya kumibo nang halikan siya nito sa noo. 5 salita lang ang nasambit niya buong araw. May kumatok sa pinto. Muling kumatok, mahina pero mapilit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi mapakali. Tumayo si Kali. Nang buksan niya ang pinto, tila may nagbago sa hangin. Nandoon si Mercedes. Sa mga braso, isang termos, isang eco bag na may mga lalagyan ng may lamang pagkain. Tipikal na nanay niya na bumibisita sa kanya noon sa kondo noong may trabaho pa siya. Mama? Mahinang sabi ni Kali. Hindi na naghintay ng pahintulot si Mercedes. Pumasok ito, tinanggal ang sandals sa may pintuan at walang imik na dumiretso sa kusina. Ano ba naman tong bahay ninyo? Hindi na nalilinisan. Mahina nitong sabi habang inaalis ang balot ng mga lalagyan. Chicken tinola, maraming luya at malunggay. Kumain ka muna rito. Kayo talagang pamilya. Oo, dito muna ako ng ilang araw. At mukhang hindi nyo kaya. Hirap na hirap ng asawa mo. Ang lalim na ng eye bags at nangangayayat na dahil sa anak ninyo at sayo. Ikaw din, Kali. Aba, ay kumain ka naman. Nanatiling nakatayo si Kali. Bahagya siyang napayuko. Alam niyang hindi lang naman siya ang nai-stress sa kalagayan niya. Mas nagdudusa ngayon ang maunawain niyang asawa. Paano kung hindi maunawain si Adrian? Siguradong iniwan na lang siya nito. Tiningnan niya si Mercedes na para bang wala silang naging pagtatalo. Kung mag-alala ito sa kanya, para bang hindi ito tinalikuran ni Kali noon. Hindi na siya tiningnan ni Mercedes. Tahimik itong kumilos sa kusina. Binuksan ang tamang drawer ng sandok na para bang hindi na kailangang mag-isip. Inilagay nito ang termos sa lamesa, kumuha ng 2 mangkok at sinimulan ng isalin ang sopas. Pinanood ni Kali ang babaeng matagal niya nang isinara ang pinto sa kanyang puso, na ngayon ay gumagalaw sa bahay nilang mag-asawa. Para bang hindi ito kailanman nawala roon. Gusto ni Kali sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi niya ito kailangan. Sabihing hindi dapat nandoon si Mercedes pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Pero walang salitang lumabas, kaya't muling naupo si Kali sa gilid ng sofa at nanahimik na lang. Nang dumating si Adrian, agad na kinausap ni Kali. Dumating siya. Mahina nitong sabi. Akala ko ayaw na talaga ng mama mo na makita ka. Akala ko mananatili siyang galit. Lumingon si Kali sa kanyang asawa at umupo sa kama. Bakit siya nandito?
Lumapit si Adrian sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Dahil ako ang nagpapunta sa kanya. Ilang araw din akong dumadaan sa bahay ninyo. Ako ang humihingi ng tawad para sa'yo. Napakurap si Callie. Ano? Hinawakan ni Adrian ang kanyang mga kamay. Araw-araw, sa nakaraang 2 linggo, pumunta ako sa bahay niya. Tuwing weekend, kumakatok ako. Umuupo ako sa labas kasi ayaw kaming papasukin ni Tristan. Nakikiusap ako. Bakit? Mahinang tanong ni Callie. Kasi nakikita kitang unti-unting nawawala, sabi ni Adrian at hinaplos ang kanyang pisngi. At hindi kita kayang ibalik mag-isa. Alam kong kailangan mong nanay mo. Kailangan mo siya. Kailangan mo ng tulong. Kasi alam ko sa puso mo na kahit marami kang kasalanang nagawa sa mama mo, nakikita kong nagsisisi ka araw-araw. Hinahanap mo pa rin ang kalinga ng mama mo, Callie. Nakikita ko at alam ko dahil asawa kita. Mahal na mahal kita. Kapag masaya ka, masaya ako. Kapag nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Tumingin si Callie sa kanilang magkahawak na kamay na puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero hindi ko naman sinabi sa iyong gawin yon. Hindi mo kailangang sabihin. Sagot ni Adrian. Alam ko na. Gusto ko magkaayos kayong mag-ina. Maaaring may nasabi ang mama ko, ang pamilya ko, pero wala naman sila magagawa. Mag-asawa na tayo, Callie. At pinalaki ka rin naman ng tama ng mama mo. Kaya hindi ako nagagalit. Hindi ako maghuhusga sa iyong mama dahil lang sa nakaraang meron siya. Umiling si Callie. Ayokong makita niya akong ganito. Nakakahiya kung ano-ano ang sinabi ko kay mama. Sa tingin ko, alam niya din yon. Mahinang sabi ni Adrian. At dumating pa rin siya. Ibig sabihin, handa siyang buksan ulit ang puso niya sa'yo. Handa siyang magpatawad. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo, Callie. Pinunasan ni Callie ang kanyang mga mata. Napakawalang hiya ko sa kanya. Inalis ko siya sa lahat ng bahagi ng buhay ko. At ngayon, hindi ko siya kayang titigan. Pero tama ka, kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko ang alaga at aruga ni mama. Pakiramdam ko kahit na marami siyang nawasak na ibang tao, sa kanya lang ako magiging ligtas. Kasi wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Naging bayaran siya, pero hindi ko maitatanging naging mabuti siyang ina sa akin. Hinaplos ni Adrian ang kanyang mga kamay. Hinalikan yon ang kanyang asawa, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng paggalang. Nanginginig ang kanyang mga labi. Akala ko, kung iiwasan ko si mama, baka kabuo ako ng malinis na buhay. Alam ko, sagot ni Adrian. Pero ang malinis, hindi ibig sabihin buo. At ang kagalang-galang, hindi ibig sabihin na magaling ng sugat. Mama mo siya at alam kong mahal na mahal mo pa rin. Hindi mo sinabi sa akin na araw-araw kang pumupunta. Mahina niyang sabi. Pasensya na. Para saan? Napakakatlabi si Callie. Sa paglayo, sa pagdamay sa iyo sa gulo ko, sa hindi pagiging sapat. Hinalikan ni Adrian ang kanyang noo. Sapat ka na noon pa man. Kahit sa pinaka masama mong ugali, tanggap na tanggap pa rin kita. Maswerte siya sa kanyang asawa. Gumagawa ito ng paraan para maging komportable siya, para mas maunawaan pa at muling makabangon. Pero ang hindi niya inaasahan sa lahat, ang effort na ginawa ni Adrian para lang mapagbati silang mag-ina. Alam na alam ng asawa niya kung kailan niya kailangan ang sariling ina. Halos 3:00 na ng madaling araw nang magising si Callie. Nananakit ang katawan mula sa sunod-sunod na gabing puyat. Maingat siyang bumangon mula sa kama. Tulog pa si Adrian sa tabi niya at nakapatong ang braso sa bakanteng unan. Maingay ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa malamig na sahig habang papunta sa nursery. Bahagyang nakabukas ang pinto roon. Dahan-dahan niya yung itinulak. At naroon, nakaupo sa rocking chair ang kanyang ina. Nakalugay ang buhok at magaan ang himig na humuhuni sa mga labi ni Mercedes. Nasa mga bisig nito ang apong si Tristan at mahimbing na natutulog. Natigilan si Callie. Napakatamis ng tagpong yon na para bang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa hamba ng pintuan at hindi nagsalita. Patuloy lang si Mercedes sa pag-ugoy habang kinakantang isang lalabay na matagal nang hindi naririnig ni Callie.
Bumagsak na lang ang luha ni Callie bago pa niya namalayang umiiyak na siya. Dumausdo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at tahimik na nanonood. Hindi na nakatulog si Callie matapos noon. Nagpuyat siya kahit matapos ng dahan-dahang ilagay ni Mercedes ang sanggol sa crib. Doon na ito natulog. Napunta siya sa sala at nakita ang mga gamit ng kanyang ina. Binuksan niya ang maliit na maletang dinala ni Mercedes. Nasa ibabaw ang isang notebook. Nakaukit sa pabalat ang kanyang pangalan. Callie. Binuksan niya yon nang nanginginig ang mga kamay. At naroon na nga, pahina-pahinang kwento ni Mercedes. Kwento ng mama ni Callie tungkol sa kanya. Tinanong ako ni Callie ngayong araw kung may balak pa akong mag-asawa. Sabi ko wala. Nalungkot siya. Gusto ko sanang sabihin na takot na akong magmahal dahil iniwan kami ng papa niya. Pero ayokong dalhin niya yon hanggang paglaki. Gusto kong maniwala siya na may pag-ibig pa rin sa mundo. Siguro nga meron, pero hindi para sa tulad ko. Bahagyang tumulo ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa pagbabasa. Favorite color pala ni Callie ang purple. Palagi ko siyang binibili ng pink, kaya siguro ayaw niya. Ayaw magsuot ng kahit ano maliban doon. Nagalit siya nung binilhan ko ng pink na sweater. Kinailangan kong palitan kahit binigyan ako ng masamang tingin ng clerk sa department store. Marunong na siyang ipaglaban ang gusto niya. Masaya ako na hindi siya lumalaking duwag katulad ko. Duwag naman ako, mama. Pinunasan ni Callie ang mga luha. Napangiti siya sa gitna ng mga luha. Nagkukunwari siyang hindi mahalagang birthday. Pero alam kong sinisilip niya ang ref gabi bago kung may cake. Ngayong taon, nagdoble ako ng trabaho para mabilhan siya ng pink na bestidang nakita niya sa bintana. Hindi niya sinuot. Gusto kong isipin na ayaw niya lang talaga ng pink pero alam kong hindi. Sabi niya may iba siyang gusto. Iniisip ko kung alam niya, kung nasaktan ba siyang tanggapin yon. Sana hindi niya nararamdaman ang mga bagay na hindi niya masabi. Umupo siya sa sofa. Sobrang nanlalabo na ang kanyang mga mata kakaiyak. Ngayon niya lang nalaman ang lahat ng yon. 30 na ang anak ko. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang paalis ako ng bahay. Tinanong ko kung ayos lang siya. Sabi niya oo. Pero hindi yun ang sabi ng mga mata niya. Nang gabi ring yun, nagtagal ako ng 10 minuto sa labas ng pinto bago tumuloy sa trabaho. Akala niya hindi ko napapansin ang lungkot niya. Pero palagi kong napapansin na ayaw niya sa trabaho na meron ako. Magaling na siyang magsinungaling. Sinasabi sa mga kaibigan niyang nurse ako. Minsan, narinig kong sinabi niyang patay na ako. May nabasag sa loob ko nun. Pero naisip ko, baka mas madali para sa kanya. At kung makakatulong na mas maging payapa ang kalooban niya kung ako'y multo na lang, hahayaan ko na lang. Napahinto sa paghinga si Callie. Sorry. Sorry, mama. Ngayong araw, tinanggap siya sa universidad. Hindi niya ako niyakap. Sabi lang niya, salamat at pumasok sa kanyang kwarto. Nagsayaw ako sa kusina pagkatapos. Mag-isa. Parang loka-loka. Pero proud na proud pa rin ako kasi ang galing-galing ng anak ko. May nobyo na siya ngayon. Mukha namang mabait. Nakikita ko kung paano siya tingnan. Dati, akala ko walang lalaki na magiging karapat-dapat sa kanya. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako. Pero baka okay siya kay Adrian. Baka hindi siya tatakbo kapag durog na si Callie. Noong graduation niya, pinanood ko ang live stream. Sabi niya sa susunod na linggo pa raw. Alam kong nagsisinungaling siya. Pero makita ko lang siyang nakikipagkamay at tinatanggap ang diploma niya. Sapat na sa akin. Sa bahay na lang ako umiyak at pumapalakpak para sa kanya. Hindi na tumigil ang pagdaloy ng mga luha ni Callie. Naninikip ang kanyang dibdib.
Mas lalo niyang napagtanto kung gaano siya kasamang anak sa isang ina na pinipilit maging mabuti para lang sa kanya. May sarili na siyang tirahan, nagdala ko ng pagkain. Sabi niya, masikip para sa mga bisita. Gusto ko lang naman maglambing. Ngumiti ako at umalis. Umupo ako sa hallway sa labas matapos niyang isara ang pinto. Gusto ko lang namang mapalapit pero naging mailap na sa akin ng anak ko. Parang hindi na ako kilala ng kali ko. Magpapakasal na siya. Hindi ako dadalo. Palagay ko, alam ko na noon pa. Bumili pa rin ako ng bagong bestida. Kulay navy blue, ayon sa team nila sa kasal. Pero hindi naman talaga ako invited. Ang sakit. Sobrang sakit. Alam kong ayaw niya na pokpok ako. Kung patawarin man niya ako, magluluto pa rin ako ng mga paborito niya. Kung hindi, magluluto pa rin ako. Anak ko siya. Hindi ko matitiis. Sana alam niyang pinili ko siya sa bawat pagkakataon. Kahit ipinagpalit ko ang lahat para doon. Sumisikat na ang araw. Nasa sahig pa rin si Kali. Nakabukas ang notebook sa kanyang kandungan at basang-basa ng luha ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang bawat salita, bawat paghingi ng tawad, bawat kaligayahan. At nang magising si Adrian at hinanap siya, nakita siya nito na nakayakap sa notebook ng ina. Mabilis siya nitong pinuntahan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng kanyang asawa. Tumingala si Kali at muling bumuhos ang mga luha. Hindi niya ako kailanman tinigilang mahalin. Ang kapal ng mukha ko para basta na lang siyang talikuran. Lumuhod si Adrian at hinawakan ng kanyang kamay. May panahon pa naman para bumawi. Tumango si Kali habang nanginginig ang mga labi. Ayokong sayangin pang kahit isang minuto sa pagpapanggap na hindi ko rin siya mahal. Mahal na mahal ko si Mama Adrian. At sa sandaling yon, may bahagi sa kanya na unti-unting gumaling. Hindi alam ni Kali kung paano siya hihingi ng tawad. Hindi niya alam kung paano magsisimula na kausapin si Mercedes. Kaya naman, ginamit niya ang natitirang pahina ng diary ng kanyang mama. Mahal kong Mama, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to maliban sa pagsasabi ng matagal ko nang dapat sinabi. Sorry Mama, patawad sa mga taong sinubukan kong burahin ka. Sa pagtatago ko sa iyo mula sa mga kaibigan, mga kaklase, kay Adrian, sa pagpapanggap na parang hindi umiiral ang babaeng nagpalaki sa akin. Ibinigay mo sa akin ang buong buhay mo at ang naisukli ko lang ay distansya, hiya at katahimikan. Bata pa lang ako, ramdam ko nang may kakaiba sa'yo. Hindi umaalis sa gabi ang ibang mga nanay at ang ibang mga lalaki may sinasabi tuwing dumadaan tayo sa kalsada. Nararamdaman ko kahit hindi ko pa nauunawaan at dinala ko ang pagkailang na yon sa bawat yugto ng buhay ko. Pero ngayon ko lang talaga naintindihan, ginawa mo ang lahat ng yun para sa akin. Hindi ka perpektong tao at marumi ang tingin sa'yo ng iba. Pero sa akin, kahit imposible, parang ginawa mong perpekto ang sarili mo para sa akin. Naging mabuti kang ina at naging bulag ako roon. Tinanggap mo ang bigat ng panghusga ng lipunan para mabigyan ako ng mas magandang kinabukasan. Lumakad ka sa apoy, nakayo ko ang ulo para maitayo ang akin. Tiniis mo ang panlalait, panganib at pagod para makapasok ako sa eskwela ng may malinis na sapatos, may libro, may baon, para magkaroon ako ng pagpipilian, para magkaroon ako ng pag-asa. At ginamit ko ang pag-asang yon para itaboy ka. Ginamit ko ang mga sakripisyo mo para bumuo ng buhay na wala ka, Mama. Pinaniwala ko ang sarili kong pinoprotektahan kita. Na kung walang makakaalam, walang makakapanakit sa'yo. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Natatakot ako. Takot sa sasabihin ng iba. Takot na baka anino mo lang ang lumamon sa lahat ng pinaghirapan ko. Pero Mama, ako lang palang gumawa ng aninong yon. Kahit hindi ko sinagot ang mga tawag mo, kahit nagsinungaling ako tungkol sa graduation, kahit sinabi kong masyado ng maliit ang apartment, kahit hindi kita inimbita sa kasal.
Minahal mo pa rin ako. Nanatili ka. Bumalik pa rin sa akin, Mama. Nagdala ka ng pagkain, pinanood mo ang live stream, naghintay ka sa hallway, sinulatan mo ako sa diary ng maraming taon at hindi mo kailanman hiningi na basahin ko ito. Hindi ko alam na sumayaw ka sa kusina nang matanggap ako sa universidad. Hindi ko alam na bumili ka ng bestida para sa kasal ko. Hindi ko alam na pinatawad mo na ako matagal bago ako humingi ng tawad. At hindi ko alam kung kailanman ay maibabalik ko ang lahat ng inalis ko sa'yo. Pero gusto kong subukan, Mama. Gusto kong malaman mong nakikita kita ngayon, Ma. Hindi lang bilang nanay ko, kundi bilang babae. Bilang tao. Bilang mandirigma. Isang taong isinakripisyo ang ginhawa, dangal at kaligtasan dahil sa pag-ibig mo sa akin na anak mo. Dati, akala ko dapat ikahiya ang trabaho mo. Ngayon, alam ko na kung ano talagang hiya. Hiya ako na nakatayo sa altar habang umaasang wala ka. Hiya ako na pinaniwala ang sarili ko na mas mabuti ako kapag wala ka. Pero hindi pala ganon. Swerte lang ako. Swerte dahil ang babaeng sinubukan kong talikuran, hindi kailanman isinara ang pinto sa akin. Mama, gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Gusto ko ring maging bahagi ka ng buhay ng apo mo. Ayoko nang magpanggap. Gusto ko nang magsimulang maghilom. Sorry, Mama. Mahal kita. Sana mapatawad mo pa ako. Nagmamahal, Kali. Nang matapos niya, hindi agad tiniklop ni Kali ang notebook. Binasa niya yun muli, paulit-ulit hanggang sa makabisado niya na. Pagkatapos ay tumayo siya, bahagyang nanginginig ang mga kamay at lumakad papunta sa sala kung saan nakaidlip si Mercedes. Yakap si Tristan sa dibdib nito. Marahan niyang inilapag ang notebook sa mesa at yumuko upang halikan ang noo ng kanyang ina. Bahagyang gumalaw si Mercedes pero hindi nagising. Umupo si Kali sa tabi nito, pinanood ang kanyang ina na humihinga. Pinapanood ang mga bisig nitong mahigpit na yumayakap sa bata, tulad ng dati nitong ginagawa kay Kali. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni Mercedes kapag nabasa nito ang liham. Pero alam niya, sa kauna-unahang pagkakataon, may pundasyon na ang tulay sa pagitan nila. Nasa ibabaw ng mesa sa sala ang notebook buong umaga. Hindi yun agad ginalaw ni Mercedes, pero labis ang kaba niya nang buksan na yon ng kanyang ina. Nang makita ni Kali ang pagkunot ng noo nito, alam niyang nakita na nito ang isinulat niya. Kali, huwag kang mag-alala. Mapapatawad ka ng mama mo. Hinalikan ni Adrian ang sentido niya bago bumalik sa paghele sa anak nila. Tumagal ang pagbabasa nito at nang sumunod na pahina na, nanginginig na ang mga kamay ni Mercedes. Tumingala ito sa kanya, ibinuka ni Kali ang bibig upang magsalita. Ngunit walang salitang lumabas. Kaya tumayo si Mercedes, nilapitan siya at niyakap ng mahigpit. Bumigay si Kali, umiyak at yumakap na parang bata lang ulit. Lahat ba ng sinulat mo, totoo? Mahinang tanong ni Mercedes. Tumango si Kali. Bawat salita, Ma. Sorry talaga sa lahat. Napahagulgol si Kali nang haplusin nito ang kanyang buhok. Naibsan ang pangungulila niya kay Mercedes. Natakot ka bang mawala ako? Araw-araw, sagot ni Mercedes. Pero mas natakot akong mawala ka sa sarili mo. Kailangan mong pumili kung alin ang poprotektahan. Kasi sa kabilang banda, may point ka rin naman. May choice akong pumili ng mas marangal na trabaho, pero hindi ko ginawa. Kaya kung sinisisi kita, sinisisi ko rin ang sarili ko. Pero sa lahat ng nangyari, sa buhay na mayroon ka ngayon, Kali, kahit sabihin pa ng lahat na marumi ako, okay lang na maging pokpok ako. Maya-maya'y naupo si Kali sa sahig, nakahilig ang ulo sa hita ng ina, gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya. Hindi na siya masyadong nagsalita. Hindi niya na kailangang magsalita. Hinaplos ni Mercedes ang buhok niya ng marahan at banayad. Mahal na mahal kita. Ma, sorry talaga. Bulong ni Kali. Ngumiti si Mercedes habang kumikislap ang mga mata. Alam ko, anak. Alam ko noon pa. Sa mga sumunod na buwan, sa tulong ni Mercedes, paunti-unti nang nakaahon na siya mula sa depression.
Kahit paano, nahahawakan niya na si Tristan at nang tuluyan na siyang gumaling, naalagaan niya na rin ito. Kahit okay na siya, sinabi niya rin kay Mercedes na huwag nang umalis. Gusto niyang lumaki sa lola ang apo nito at ang magiging anak pa nila ni Adrian. Isa pa, ang makasama lang naman siya ang gusto ng kanyang mama. Isang araw, inimbitahan si Mercedes sa isang family brunch na inihanda ng mga magulang ni Adrian. "Sigurado ka ba, anak?" tanong ni Mercedes. "Baka ayawan ako ng mga balai ko." Nilagyan niya ng lipstick ang mga labi nito na noon ay tinanggal niya sa sobrang inis. "Ngayon pa lang, siguradong sigurado na ako. Saka hindi naman po nila alam ang nakaraan mo. Kung malaman nila nandito naman ako, si Adrian at ang apo mo, ipagtatanggol ka namin. Saka mahusgahan ka man nila, alam kong kaya mo ma. Saka huhupa rin kapag nakilala ka. Saka hindi ka na naman bayarang babae. Noon na lang yon, ngayon isa ka na lang mabuting ina at mapagmahal na lola." Bahagyang napangiti si Mercedes. Inayos niya rin ang buhok nito. Gusto niyang maging presentable ang kanyang ina. Hindi dahil bayaran ito, kundi dahil karapat-dapat ito roon. Lumipas pa ang mga taon, naging isang masaya at buo silang pamilya. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Adrian. "Akala ko bukas na yan." Inayos ni Callie ang paglalagay ng picture sa picture frame. "Gusto ko na kasing ilagay." Larawan yun ni Mercedes na buhat si Tristan sa ikatlong kaarawan nito. Close na close ang maglola at palaging magkakampi sa lahat ng bagay. Ipinatong niya yun sa istante. Sa kaliwa nito, ang larawan ni Callie at Adrian sa araw ng kanilang kasal. Sa kanan, isang family photo mula sa nakaraang Pasko. Nakapambahay silang apat at pare-pareho ang design. Umatras si Callie at pinagmasdan ang ayos ng mga larawan. May marahang kirot sa kanyang dibdib, ang uri ng kirot na paalala kung saan siya nanggaling at gaano na siya kalayo ng narating. "I love you," bulong ni Adrian sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. "Sobrang proud ako sa'yo, Callie. Hindi ka na nahihiyang ipakilala sa lahat ang mama mo." May ilan na hindi na nagtatanong pa. May iba namang tumango na lang, pero ang iba nagtanong at ikinuwento niya. Dahil si Mercedes ay karapat-dapat makilala, hindi itago, hindi baguhin ang kwento, kundi ipakita ito ng buo at totoo. Tahimik ang takbo ng buhay sa mga sumunod na taon. Muling nagbuntis si Callie, ngunit ngayon ay may halong paghanga kaysa takot. Si Tristan, 5 taon na at tila walang kapantay ang liksi. Sobrang likot palagi. "Tristan!" sigaw ni Mercedes. "Huwag kang magtatakbo sa alon kung ayaw mong hilahin kita na parang basang map dyan. Apo!" Humalakak si Callie habang inaayos ang kanilang gamit. Ipinaglatag ni Adrian ang kumot at nilagay ang payong sa lilim. Umupo si Mercedes sa beach chair na may matinding buntong hininga. "Parang 3 bata ang laman ng batang yon. Parang hindi dumadapo ang mga paa sa lupa. Ang bilis tumakbo. Sana yung anak niyong sunod, babae naman. Sawa na ako sa lalaki. Ang hirap alagaan. Ang pilyo." "Nagmana kaya kanino?" Biro ni Callie, sabay taas ng kilay. "Kayo lang naman ang magkasanggang dikit ni Tristan, mama." Napailing ang mama ni Callie. "Ay hindi sa akin. Ang okay naman ang ugali ko. Tulog agad, sunod agad." Natawa si Adrian. "Mama, itinatanggi mo pa po. Sa'yo po talaga nagmana ang panganay namin." Napairap ang mga mata ni Mercedes pero nakangiti. Sabay hubad ng tsinelas at baon ang mga paa sa buhangin. "Pagod na ang likod ko kakahabol sa batang yan, pero uulitin ko pa rin." Tumigil si Callie habang namumungay ang mga mata. "Salamat sa pag-alaga sa anak ko, ma." Walang sinabi si Mercedes pero hinawakan nito ang kamay ni Callie at napangiti. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nakaupo sila sa porch ng beach house. Tulog na si Tristan sa loob, pagod sa buong araw ng paggawa ng sandcastle at paglalaro. Nakaupo si Callie, nakataas ang paa at isang kamay ay nasa lumalaki niyang tiyan. Lumabas si Adrian, bitbit ang maliit na tray. May mango shake, 2 pirasong pastillas at isang mangkok ng maalat na chichirya na matagal nang hinahanap-hanap ni Callie. Napatingin siya sa tray. "Finally! Ang tagal mo. Kapag tumagal ka pa, baka pinalangoy na kita sa dagat kahit gabi na. Sobra mo akong pinapaligaya, kaya nabubuntis agad ako eh." Malakas namang tumawa si Adrian. "Nakakatakot si buntis, Callie, pag di nakuha ang gusto.
Saka alam kong mahirap mag-labor at hindi ko pa alam ang mangyayari sa'yo pagkatapos manganak. Kaya hanggang kaya kong pag-aanin ang pakiramdam mo, gagawin ko, Kali. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Pero masaya ako na nagkaroon tayo ng anak. Tumawa si Kali at hinalikan siya ni Adrian sa tuktok ng ulo. Unti-unting lumitaw ang buwan na natatakpan ng ulap kanina. Adrian, inakbayan siya ng kanyang asawa at hinaplos ang malaki niyang tiyan. Ano yon? Salamat ha. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam ko, dumating ka sa buhay ko, hindi lang para mahalin ako, kundi para ayusin kaming dalawa ni Mama. Mas na-realize ko kung gaano ako kaswerte sa'yo. Mabuti na lang, sa akin ka naulol. Hindi napigilang tumawa ni Adrian. Naulol agad? Pero sige, aaminin ko na. Alam mo namang gustong-gusto kita. Ikaw lang naman ang babaeng niligawan ko. At kung swerte ka sa akin, swerte din ako sa'yo. Ang pagmamahal ko sa'yo, alam kong part din ng pagmamahal mo sa mama mo. Pinag-ayos ko kayong dalawa. Gumawa ako ng paraan dahil mahal kita. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo, Kali. Marahan siyang pumikit at sumandal sa dibdib nito. Kontento na si Kali sa buhay na mayroon siya. Sa buhay na may masayang pamilya, walang itinatago at walang ikinakahiya. Itinuturo ng kwentong ito sa atin na ang mga sakripisyo ng isang ina, anumang anyo ang kanilang gawin, kailan may hindi naging maliit. Sa huli, hindi kayamanan o reputasyon ang bumubuo ng isang tahanan, kundi ang biyaya, pag-unawa at ang kahandaang yakapin ang isa't isa sa pinakamahirap na bahagi ng paglaki at paghilom natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.